Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, NPA team leader at 5 iba pa sumuko sa Caramoan, Camarines Sur, mga armas isinuko rin. Mag-iina sa Bulacan natagpo ang patay sa loob ng kanilang sasakyan, masusing investigasyon gumugulong. Seguridad sa BARM higit pang hinigpitan habang papalapit ang parliamentary elections. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Sumuko ang isang NPA team leader at 5 iba pa sa Caramoan, Camarines Sur kasabay ng pagkakasuko at pagkakatunton sa mga armas ng rebeldeng grupo noong August 13. Kabilang sa mga sumuko si alias Ka Raymark, team leader ng Regional Unit Guerrilla ng Bicol Regional Party Committee. Isinuko ng grupo ang 2.45 caliber pistol, 3 anti-personnel mines, isang 9mm Luger KG-9, Molotov at mga balak. Sa follow-up operation naman sa Barangay Maligaya, natunto ng isang M16 rifle, M4 type rifle, M14 rifle, mga magazine at bala. Sa pakikipag-usap ng mga otoridad sa mga sumuko, natunton ang mga nakatagong armas sa masukal na lugar. Patay ang 31 anyos na babae at 2 niyang anak, edad 4 na natagpuan sa loob ng inabandonang sasakyan sa Barangay Talaksan, San Rafael, Bulacan noong August 20. Dakong alas 2 ng hapon nang madiskubre ang mga bangkay sa sasakyang nakaparada sa Viola Highway. Personal na ininspeksyon ni Police Regional Office o Pro-3 Regional Director Police Brigadier General Jess Mendez ang crime scene at agad nagpatawag ng case conference para tutukan ang investigasyon. Sinusuri ng mga investigador ang lahat ng posibleng anggulo, mga ebidensya at CCTV footage upang matukoy ang mga huling nakasama ng mga biktima at pangyayari bago sila natagpuan. May sinusundan ng mga lead ang pulisya ngunit wala pang kumpirmadong motibo at suspect. Iniutos ni Mendez ang full investigation upang matukoy ang motibo at ang nasa likod ng pagkamatay ng mag-iina. Hinigpitan pa ng Commission on Elections o COMELEC, Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP ang seguridad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM bago ang kauna-unahang parliamentary elections sa September 14, kasunod ng mga insidente ng karahasan at napaulat na tangkang pananambang kay Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Sa Maguindanao del Norte Provincial Joint Security Control Center Conference noong August 19, inilatag ang contingency measures at operational coordination bago, habang at pagkatapos ng halalan. Pinangunahan ito ni Provincial Election Supervisor Attorney Muhammad Nabil Mutia kasama sina 6th ID Acting Commander Brigadier General Ricky Bunayog, 601st Brigade Commander Brigadier General Gremel Brual, 602nd Brigade Acting Commander Colonel Romeo Bautista III at PNP officials. Kasabay nito, ipinakalat ang Task Force 92 sa areas of concern sa Special Geographic Area na sakop ng 40th at 33rd Infantry Battalions. Pinalalakas din ang intelligence monitoring, police visibility at seguridad sa voting centers upang protektahan ang mga botante, kandidato, guro, poll workers at election personnel. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.